Tarantado minum-minum toto talaga si Mr. G. Happy namang mga manyakis ng mga bandido. Isa rin manyakis to. Ako na! Manyakis. Paratang bihada si Master G parang mariripa. Sabik na talaga sila mantong mga tarantadong bandido to. Palang mga bihag. Sige, mag-away kayo. Sige, mag-away kayo. Magpatayan kayo mga manyakis. Yan. Patayan ang mga manyakis. Ako, Master G. Para hatang mariripa sa mga bandido. Ako, igat-igat pala tos, Master G. Sige, Master G. Patungo ka sa ano. Patungo ka sa mga bihag para magpagta sa atin. Ako na! Lamin na kayo! Ako na! Diyan nga, away na. Ako na! Away na mga tarantado. Ako nakasakupan na! Ako na! Sige, Master G. Ako na! Cepat na! Balikan yung isa! Balik isa! Laka! Patay ang bata, bay! Utang ina! Ah! Puta. Ako. Mala, sige akong mala.
Ah, wala na. Uy! Ah! Ah! Uy! Ah! Hiwa mo lang dyan, pati na! Ayop na yun! Tamayin yung bata! Tilubyo! Atras! Atras! Maraming ka! Putay na. Ang hirap nitong gawin ko. Yung muna ka! Muna ka! Tago na. Tago mo na akong damit. Marami ng promise na. Wait lang. Palit muna ako. Si. Sayang. Talagang ganun. Total. Yung intensyon natin, yung hangarin natin, maligtas yung mga bihag, bata. Kaya talagang ganyan nung sa digmaan. Hindi maiwasan. Na may kakataon na ganyang sitwasyon. May madadamay talaga. Wala ka bang naano yun sa mga bata na naano nila? Naninagan? Wala doon yung anak mo na lalaki. Akala ko nga yung isa yung inarga ko, yung anak ko. Di pala. Sayang yung pagkakataon, pero at least sinubukan pa rin natin. Wala tayong inano na hindi natin sinubukan. Hindi na sayang ang ano natin. Pero nakadismaya lang. May mga buhay na nalagas ng inosente. Dahil lang sa gira na yan. Walang kabuluhang gira na yan. Dahil sa mga tarantadong mga bandido. Sumusunod natin hakbang ngayon. Plano natin. Wala plano tayo. Hindi mo bra yung plano mo na mag-disguise ako. Oo nga. Pero at least sinubukan natin. Kaya nga, wala namang mawawala eh. Sayang Kung lang. hindi natin sinubukan, wala. Wala na, para lang tayong nanonood sa kanila. Sayang yung pagkakataon. Nakapasok na sana tayo. Kaya lang. Yung Pinagtataka ko lang, parang wala dun si Amang. baka pinatawag nila Pinuno. Yung pinuno na tinatawag nilang Kusak at saka Diablo. Oo. Ang dalawang Pinuno na walang awa. Pumatay. Walang awa kung makabiktima ng mga inosente. Alam mo ba kung saan yan lulusot sa puno yan si Diablo? Kasi may nabasa ako na comment, kailangan no putulin yung puno na yun. Ano sa tingin mo, kung dyan, doon talaga lalabas si Diablo, pwede yung putulin, pero sa tingin ko parang hindi talaga yun yung puno na lagi niyang inaanuhan. Maraming bahay si Pinunong Diablo na mga puno dito sa kanyang kuta. Kahit ako, matagal na ako sa mga kamay niya, matagal na ako sa kuta niya. Palipat-lipat kasi siya ng tinitirahan puno. Kaya kahit saan kami, pwede ko siyang tatawagin dati. Basta may puno.
Pero sa tingin mo, ngayon, wala ka ng kapangyarihan. Wala na talaga. May kapangyarihan man ako ng taglay. Pero yung ano na lang, panggagamot na lang ng kasi unang lunas. Pero sa pagkipaglaban, wala na. May naano lang ako dati sa sinabi mo nung may isang matanda na laging nagpapakita sa iyo sa panaginip ko. Oo, Alam mo ba yon kung sino yon? Tinutulungan ka ba niya sa panaginip mo? hindi ko nga alam kung sino yun kasi Hindi mo alam? buhay. Hindi ko pa siya na nakikita sa tumbuhay ko. Pero kung makikita ko siya ngayon, sigurado ako maalala at makilala ko na siya yung nasa panaginip ko. Nagpapakita sa panaginip ko. Pero kung sasabihin ko sa iyo na may matandang laging tumutulong sa amin at yan yung tinatawag naming gabay, maniniwala ka ba? Kasi Siguro. kung maniniwala ka, pwede ka namin dalhin dun. Naniniwala naman ako sa mga gabay. Dahil tulad din yung inaano mo dati, yan si Kusak at saka si Diablo, ginagawa niyo yung pinuno. Sa amin hindi. Siya yung matanda lagi naming tinatakbuhan. Kung may mga tulad mo yung nilalagay mo dati sa mga amin nung tinatawag mong mahikang itim. Oh, Noon ginagamot niya kami sa aming mga ano. Yan si Lulu Gimo o si Tatay Gimo. ilagay mo yun dito ang damit ng anak ko. Sige. Ang sexy mo pa naman yan. Sige Bagay na bagay sa'yo. Kalukuhan mo talaga, Dilubyo. Hindi umubra yung plano mo. Pero at least sinubukan natin. Anong gusto mo? Pag ano natin, sasama ka ba? Dadaling kita doon kay Tatay Gimo upang ikaw ay matulungan din. Tatay mo. Parang yun ang ermitan nyo na minimisyon sa akin ni Pinuno sa mga pinunong Kusak at Diablo. Inutusan ka nila? Ermitan yung gimo. Yung pinahanap sa akin. Talaga naman si Diablo. Wala talagang kadala-dala pati si Tatay Gimo. Gusto pa niyang ipapaslang. Hindi naman ako nakiusisa kung bakit matanda na yun. Basta may mission raw. Para sa pamilya ko. Talagang gagawin ko. Pero nag-iba yung isipan ko. Yung biglang pumasok sa panaginip ko. So yun mga kamaster, hindi tayo nag-mission complete. Sinsya na po. Failed yung mission natin. Sinsya na po, ma'am. Sir. Okay lang yan. At least nagawa natin yung base natin na plano. Sana sa susunod, kung hindi natin pagplanuhin ng gusto, hindi natin magagawa talaga ng ano. Kaya sa susunod, kailangan nating iba na namang strategy. Hanggat makukuha at makikita natin yung mga mahal natin sa buhay, tulad ng anak at asawa mo at yung anak ko rin na ginagawa na nilang commander bilang kabilang na sa Batang Asiro. Mga batang zero. Ako ang bumasbas ng mga batang yan. So yun mga kamaster, at kami ay humihingi ng pasensya o patawad Patawad po. dahil hindi nag-accomplish yung ano natin, mission. Pero sa totoo lang mga kamaster, ginagawa namin yung base namin para naman makuha namin yung sana yung nabihag, mga bihag nila. Ang gagawin natin ngayon, kailangan siguro nating pagpatuloy yung mga plano natin. Gagapangin natin yung ulit yung, sigurado ako nagkagaglaiti yun sa galit si Amang dahil ilang tauhan rin yung napatay natin eh. Kasi yung dalawa na nag-resback at pinatay yung bata na nabihag din na binalikan natin, sigurado ako magsusumbong yun sa commander nila na si Amang. Sigurado talaga. Sigurado ako na tayong dalawa hahantingin talaga tayo ni Amang at saka si Max Tom at saka si Seryoso tao. misteryosong tao.
Dahil kasali ka na dun sa mission sa mga bandido eh. Hukbong kilusan, kasali ka na dun na papatayin ka na daw nila. Kaya Alam ko na yun. hindi pwedeng hindi tayo kilos at hindi tayo hihinto hanggang di natin makukuha yung mga anak natin. Tanong ko lang sa'yo, Dilubyo, minsan ko lang to itatanong sa'yo. Nung ikaw ba ay napasok dito sa ganitong pangyayari sa buhay mo, mula noon, hindi mo na alam kung saan dinala ni Kusak at saka ni Diablo yung mag-ina mo? Hindi na talaga. Yung mga informer ko na lang ang nagsasabi na sila Pinono ang kumuha. Yun lang na-report sa akin ng mga informer ko. Yung nandoon pa ako sa kanila. Hmm. Kaya nga ako nagtataka. Bakit kinuha lang yung pamilya ko? Siguro sa mga mission ko, sa mga hunters kagaya mo, siguro naman nalala mo na nabihag kita. Oo. Misteryoso si Sarge. Pero ang gusto nila papatayin kayo, pero ayaw ko. Kaya yun, siguro para ma-pressure ako, kinuha nila yung pamilya ko. At ang sabi sa akin tarantadong Pinunong Kusak na ang mga kasamahan mo raw ang kumuha. Hmm. Kaya sobrang galit mo sa mga hunters. Kaya ganun ang galit ko sa inyo. Kaya yung na-rescue kanila, yun ang time na pinatawag ako ni Pinuno. Kaya nadali nyo yung kaibigan ko, si Commander Django. Hmm. Ano plano? Tara, kilos muna tayo. Yan mo yan. Subukan natin ulit yung ibang plano natin. Ibang taktika na naman. Mahirap kasi nito. Marami silang mga tinatawag niyang mga kampo-kampo. Kaya palipat-lipat sila. Hunters, Anong plano mo? maganda nito. Kikilos ako ng mag-isa. Lalakad ka na mag-isa? Mas mabuting magkasama tayong dalawa. Mas madali nating itong mga plano natin. Hunters, may uuwian ka pang pamilya. Ako wala na. Hindi ko pa sigurado kung wala na ba o mayroon pa. Marami pa pagkakataon siguro na magkikita tayo. Pero sa pagkakataon nito, mas maganda siguro lalakad muna ako mag-isa. Ingat-ingat muna tayo. Talagang gagawin mo na yan. So yun mga kamaster, pasensya na rin. Dahil nakadesisyon na si Dilubyo. Sinsya na mga idol. Pero kailangan talaga kumilos ako mag-isa para wala madadamay katulad kanina. Pasensya na po. At may nadamay yung buhay na may inosente. Hindi namin sadya yun na nadamay yung mga bihag. Talagang ganyan sa digmaan. May mga inosente nadamay. Kalaban man o kakampi, walang pinipili ang digmaan. Kaya taos puso akong humingi ng pasensya sa inyo, sa lahat na nagmamahal, sa mga hunters at sa mga bihag. Pasensya na po. Sige, yung pasya mo ay aking igagalang. Mag-ingat ka Dilubyo. Hanggang sa muli. Ikaw rin, mag-ingat ka. Sige,
huwag kang pabihag. At baka marit ka ng mga bandido. Tarantado ka talaga, Dilubyo. Sige, mag-ingat ka. Hanggang sa muli magkikita, kaibigan. So yan mga kamaster, gagaling natin yung pasya ni Dilubyo, kung anong yung plano niya. Sana Dilubyo, gabayan ka ni Allah at yung ating Panginoon. Hindi lahat ng pagkakataon na sa atin kailangan rin natin kumilos sa sarili natin mga paa, sarili natin desisyon. Sana Dilubyo, hindi ka na talaga babalik sa dati. Sa ngayon na pinakita mo na inalalayan mo ako sa lahat ng mga mission ko upang makita lang yung pamilya ko, nag-iisa kong lakas sa buong buhay ko. Ngayon tinuturing na kitang kaibigan. Hayaan mo kung anong yung mission na gagampanan mo sa buhay mo. Baka makita tayo sa dulo. Huwag kang mag-alala. Nakatatak na sa isip at sa puso ko lahat ng mga tinulong mo sa akin. Kaya balang araw, kung mag-aabot yung landas natin, asahan mo may isa akong salita. At bilang kakampi mo o kaibigan mo na ngayon, hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Sana magkita rin kayo ni Bro Max at saka si Misteryosong Tao, dahil hindi ko na alam yung mga kaibigan ko kung saan na sila ngayon. Sana tol, mag-ingat-ingat kayo, dahil may mga ibang commander na nagsisilabasan ngayon. Yung iba nabuhay na, binuhay ni Commander Kusak at saka ni Diablo. Kumbaga tawagin nila pinuno. Sana mga kamaster, ati sanang suportaan si Dilubyo kung siya man ay gagawin niya yung plano na sasama sa atin, at bilang magiging tayo na rin sa susunod na panahon, kasi gusto niyang magiging tayo Kaya sana mga kamaster, suportaan natin yan, at sana hindi natin papakitaan ng mga tulad ng naranasan ko dati. Pero tanggap namin yun, dahil ang taong pirto kahit na until kahit kalabaw apat ang pa, natatalisod pa. Kaya walang taong perpekto talaga, pero kailangan tayo tatanggapin natin yung mga kamalian natin, dahil hindi matutuwid yung mga mali kung lagi tayong tama. So yun mga kamaster, hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka Dilubyo. Tulad ngayon, nakikita ko na talaga na nagiging mabait ka na.